Malaki ang diskwento sa pamasahe sa LRT at MRT ng mga estudyante. Hassle nga lang kapag mahaba ang pila sa ticket. Kaya para hindi na sila mahirapang makasakay, simula Setyembre ay may bagong beep card para sa kanila. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kung wala kang beep card, ganito ang madalas sa pila sa pagbili ng single journey ticket para makasakay ng tren sa MRT at LRT stations. Kung estudyante ka, may susulatan at may pirmahan pang form bago makuha ang 50% discount sa pamasahe. Pero ngayon, ID na lang ang kailangan ipakita ayon sa Department of Transportation. Simula rin sa Setyembre, pwede nang makakuha ng puting beep card sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Automatic na rito makakaltas ang discounted na pamasahe sa tren. Right then and there, ipiprint ang iyong student beep card in every station sa MRT 3, LRT 1, and LRT 2. Mas madali na ang proseso. Ipapakita lang ang student ID at agad nang ipiprint ang card. Kailangan lang itong i-renew taon-taon. Malaking ginhawa ito, lalo na para sa mga estudyanteng araw-araw na ikipagsapalaran sa mahabang pila. Ayon pa sa ilang nakausap ko, may mga panahon sa sobrang tagal ng pila, mas pipiliin na lang nila magbayad ng regular fare. Siguro kung yung last money ko na yon, siguro worth it siya. Pero kung nagmamadali ka na talaga, hindi na sa worth it. Talo kung terror yung super professor mo. Bukod pa sa student beep cards, inaasahan din ang pagdating ng dagdag na beep cards ngayong linggo upang masolusyonan ang kakulangan. Beep card will be completing a delivery of 300,000 additional beep cards across LRT 1, LRT 2, and MRT 3. Yun kasi ang na-compute namin sa meeting namin, yun ang na-compute namin na shortage. Isang malaking ginhawa para sa mga kabataan ng student beep cards. Mas mabilis, mas madali, mas praktikal, nakatipid pa. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang discounted beep cards kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, anong kinakailangan ng isang estudyante na ihanda bago siya makabili nitong beep card? At magkano raw ba yung initial na babayaran? Usually, Pops J, katulad nung dati, kailangan magpakita ng ID. Ito yung lumang process. School ID. ID, tapos magpipirma ka pa sa isang form na medyo tumatagal talaga yung pila. Sa ngayon, Pops J, ang mangyayari, Gaano kabilis? ID na lang. Oo. Pag meron ng beep card na available, Pops J, yung student discounted, ID na lang papakita, one-time process, within 5 minutes daw. Meron ka ng personalized na Mabilis, na discounted na beep card. Meron na doon pangalan mo at kung kung student ka ba, PWD at senior citizen. So medyo may special na cards para sa kanila, Pops J. Ivan, paano raw masisiguro ng DOTR na legit ang mga ID para sa pagkuha ng beep cards? Pops J, syempre kailangan ng proof of kunyari, estudyante ka, kailangan ma-proof na estudyante ka. Yung iba, certificate of enrollment, ID, of course, kasi Pops J, itong sa student, kasi Pops J, within 1 year lang to valid. So kung mag-re-apply ka next year, kailangan mo magpakita ng proof na estudyante ka pa rin. Whether it's an ID or certificate of enrollment mo. So para yan ma-process ulit at magkaroon ka ulit nitong personalized na beep card na ito, Pops J. Ivan, may limit ba sa pag-avail nitong beep card? Isang estudyante, isang beep card lang ba ang pwede? Tama ka dyan, Pops J. Dapat ganun ang process, Kasi mahirap na, Yung iba kasi baka pag gumawa pa or samantalahin pa. Multiple beep cards. Multiple beep cards. Yun nga yung paalala ng DOTR, Pops J. Kasi may mga enterprises kasi na ang nangyayari, nag-hoard ng maraming mga beep cards. Kaya nagkaroon ng shortage, Pops J, Kaya yung ibang mga gustong bumili ng beep cards, may nahirapan. Naubusan na. Naubusan, hindi makabili. So, yun yung nagkaroon ng shortage. Kaya ngayon, Pops J, nasaan? Within this week, may darating na supply na around 300,000 na beep cards para masolusyonan nga itong shortage na ito, Pops J. Ivan, sabi nung ilang mga nakausap mo, kapag nagmamadali, doon na sila sa regular na lane. Gaano ba katagal kapag kukuha ng discount dati? Pops J, Sabi mo, longer yung process. longer, Pops J, actually, kasi yun nga, pipila ka pa. Pag pila mo dun sa counter, usually fill up ka pa ng form, fill up ka matagal pa nga ng yun. form, matagal pa yun. Plus yung additional na pila, Pops J. According sa nakausap nating estudyante, 5 to 20 minutes. Depende pa yan daw, Pops J, kung gaano Dati. kahira. Ngayon, Sa ngayon, Pops J, nung wala pa tong mga cards na ito. Oo. So, ganun, 5 to 20 minutes yung pila. Before.
pagpila, register bago ka mabigyan. Nitong nung Ngayon, 5 journey minutes tayo. na lang, Ngayon, sabi mo. 5 minutes na lang. One time lang yun, Pops J. One time lang yun. At next time, pwede ka nang dumiretso na, Pops J. Ivan, paano naman daw ang mangyayari kung halimbawa nawala mo yung beep card mo? Yan, Pops J, yung magiging challenge. No? Kasi ito nga ay personalized, nakapangalan ito sa'yo. No? And nasa system na ito ng LRT, MRT. No? Kasi itong beep card ito, Pops J, applicable to doon sa lahat ng mga train stations. So, pa MRT1, LRT1, LRT2. Transferable ba yan? Pwedeng gamitin ng ibang tao? Yan, Pops, hindi yan transferable, no? Kasi itong mga cards ay specifically made for students, no? Kasi yun nga yung gustong solusyon, yun nga yung gustong tulungan ng transportation department, no, na mapagaan yung gastos sa mga estudyante. Kasama na diyan, Pops, yung mga senior citizen at yung mga PWD. So ito yung para naging incentives sa kanila kasi So hindi gagana yan kung halimbawa ang hawak mo beep card ay hindi nakapangalan sa'yo, hindi nagagana. yun ang mahirap, Pops J. Hindi pa, yun yung current na challenge ngayon. Kasi yung iba, baka kasi ang plan is magkakaroon ng random checking kasi, no, just to justify na ikaw talaga to. Correct. No, itong ikaw mismo yung gumagamit nito. Pero pag bibili ka nung student beep card nito, student discounted na beep card nito, kailangan talaga ng proof na ikaw talaga Pangalan sa'yo. yung may-ari at ikaw talaga yung estudyante, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarinque.